Gumagawa si Yuwo ng bowl ang apoy sa dulo ng kanyang daliri. Habang sinasabi na ang baba ay dapat mag-alala tungkol sa kanyang sarili dahil ang mga surot ay tila hindi kailanman tumingala sa mabituing kalangitan bago humiga sa lupa. Kaya bibigyan ni Yuwo ng pagkakataon ang nilalang na makita ang magandang kalangitan. Ang bowl ang apoy sa dulo ng daliri ni Yuwo ay naging isang higanting bola ng apoy na sobrang siksik at nakakatakot. Umupo at napagtanto na ito ay ang Crimson Star. Isa itong black hole mula sa araw. Sinabi ng Wo na wala siyang pakialam kung ano ang tawag sa kasanayan, basta't papatayin niya ito. Ang halimaw ay umupo at sinubukang humingi ng awa, habang handang ibigay ang lahat ng kanyang ari-arian sa kalooban ni Yuwo. Ngunit ang iyong pakikiramay para sa halimaw ay nawala hanggang naghagis siya ng higanteng fireball ride sa halimaw sa buong buhay niya. At sinabi ni Siten kay Yuwo na hindi mo mapipigilan ang pag-atake ng mga halimaw, kahit napatayin niya si Siten ngayon. Dahil darating na si Mr. Casual Aqua, kaya kahit gaano pa siya kalakas si Yuwo, ay hindi siya makakalaban kay Master Casual. Tawa ng tawa ang halimaw bago tuluyang durugin ni Yuwo. Pagkaraang mawala, pagkatapos ng pagsabog ay dahan-daang nawala, ang system ay nagpakita na si Siten ay natalo at si Yuwo ay may karapatan sa 200,000 EXP points at 3,000 pera. Habang binabago ang kanyang anyo sa kanyang orihinal na anyo, naisip niya, sino ang cashier akaw na nabanggit ni Setin? Siya ba ang pinuno ng halimaw na inflation ng lungsod? At boss monster ba siya? Iyon ay antas 70 hanggang 80, napagtanto ni Yuwo na kailangan niyang mabilis na dagdagan ang kanyang lakas. Kung hindi, ang boss monster ay mahirap harapin. Ngunit sa ngayon, nais ni Yuwo na isantabi muna ang iba pang mga iniisip dahil kailangan niyang makita ang mga nahuhulog na item ng mga elite na halimaw na yon. Si Siten ay nag-drop ng ilang mga item. Kabilang sa mga ito, ang level 50 na Magic Crystal, malakas na acid gastric juice ay maaaring magdulot ng malakas na pinsala sa acid at magpahina sa depensa ng armor. Mayroon ding isang item na Fatty Cheat 10 Legs. Ang mga mataba na binti na nakatago sa ilalim ng Zerk's hard shell ay nakakagulat na tender and juicy. Kahit na ang mga pakpak ay nasira sa isang tiyak na lawak, sila ay isang mahusay na material para sa pagproseso. Bilang karagdagan, ang isang dalubhasang aklat na tinatawag na level 50 controlled skill na aklat ay maaaring magparalisa ng mga salita o tunog upang kontrolin ang kaaway, naisip ni Yuwo. Maliban sa aklat ng kasanayan, walang magandang naibagsak ang halimaw. Sa isip ni Yuwo mukhang hindi palaging ganoon kaswerte. Biglang, nag-notify ang system na napaka-interesado kay Yuwo at kinuha ang itlog. Napagtanto na ito ay ang itlog na ibinagsak ng Diablang Tyrannosaurus nung nakaraan. Ang itlog ay hindi nag-react ng mahabang panahon, ngunit ngayon ito ay ganap na nakakaakit mula sa mga Siten bug's legs. Sa hindi inaasahang pagkakataon, inilabas ng itlog ang dila at agad na kinain ang insect leg na nalaglag ni Siten. Pagkatapos ay inaabisuhan ng system na ang itlog ay lubos na nasisiyahan, kaya ang love point ay tumaas ang isa sa system na umaasa na ang host ay palaging magpapakain dito. Tulad ngayon ay aayusin ng maigi ni Yuwo ang itlog at iisipin, dapat pa ba niyang ipagpatuloy ang pagpapakain sa itlog ng ganito? Nangangahulugan iyon na kailangan niyang magparami ng mga alagang hayop at maaari niyang pakainin ang itlog. Lahat ng pagkain na nakuha niya mula sa mga halimaw sa hinaharap. Samantala si Liu Feng at Ruin Tanchin ay agad na sumugod kay Yuwo. Upang tanungin nila kung okay lang ba si Yuwo. Agad na at niyakap pa ni Ruin Tanchin dahil sa sobrang pag-aalala. Casual na sumagot si Yuwo na ayos lang siya kaya hindi nila kailangang mag-alala. Hindi nakakalimutang purihin ni Yuwo silang dalawa sa napakagandang trabaho nila sa bagay na ito. Medyo nahihiya si Luo Feng na nakatanggap ng ganoong papuri mula sa isang taong labis niyang hinahangaan. Sinagot ni Luo Feng na salamat sa tulong ni Yuwo dahil siya ay tumaas sa level 15 na ngayon. Ngunit si Ruin Tanchin ay nagpahayag na marami pa ring estudyante ang nasugatan, kaya pakiramdam niya ay napakahina pa rin niya at walang karanasan para maprotektahan ang iba pa niyang mga kaibigan. Marahang hinaplos ni Yuwo ang ulo ng batang babae, habang sinasabing ito ay isang hindi maiiwasang insidente sa harap ng malaking kawalan, tanging ang pagbawas lamang sa bilang ng mga biktima ng nasasaktan at nasasawi ay napakabuti na. Kaya ang tunay na intensyon ay nakakatulong na si Ruin. Kaya hihilingin lang niya sa dalaga na mas maging masigasig. Nagsimulang magkukumpulan ang ibang mga estudyante sa paligid nila.
Kabilang sa kanila, ang ilan ay nagpahayag ng kanilang pasasalamat kay Ruin Tachan, dahil kung hindi dahil sa babaeng yun, baka wala ng mga estudyante ang makakaligtas sa pag-atake ng elit na halimaw. Ngunit higit sa lahat, napagtanto nila na ang kakayahan ni Yuwu, at humingi ng tawad sa binata sa maraming masamang bagay na nasabi tungkol sa kanya bago maganap ang mga pangyayari. Kinikilala kanila kung sino ang bayani ng paaralan at kanilang tagapagligtas. May ilan pa nga sa kanila na handang isuko ang kanilang mga katawan at kaluluwa para maging isang lobo. Hiniling ng subordinate na guro na si Lai sa mga bata na makipag-ugnayan sa kanilang mga magulang at sabihin sa kanila kung ano ang nangyayari sa akademya, ngunit ang mga bata ay nakaupo lamang na may malungkot na mukha. Dahil hindi nila makontak ang kanilang mga magulang. Hinala ng mga bata na ang kanilang mga magulang ay maaari na ring atikihin ng mga halimaw. Hiniling ni Teacher Lai sa mga bata na huwag panghinaan ng loob dahil hindi man mataas ang antas ng seguridad sa 9th Zone, mayroon ding security forces na naka-duty mula sa malalaking kumpanya, kaya't mapipigilan nila ang pag-atake ng mga halimaw sa mga sibilyan. Ang bawat isa ay dapat kumapit at maghintay ng pagliligtas at huwag mawala ng pag-asa. Lumapit si Yuwo kay Teacher Lai at sinabing ang mga halimaw sa akademya ay inaalagaan niya, kaya ligtas para sa lahat na manatili sa paaralan. Bukod dito, maraming pagkain sa kantin para rasyon ng lahat para sa linggo, kaya dapat lahat ay makakaligtas para makahanap si Yuwo ng paraan. Ngayon napagkasunduan ng mga alagad na sundin ang utos ni Yuwo. Umupo si Yuwo malapit sa katawan ng principal at tinanong si Teacher Lai kung okay lang ang principal nila. Sagot ni Teacher Lai, ayos lang ang principal, kahit na iligtas ang kanyang buhay ay nasugatan siya ng isang piling halimaw, kaya mahina pa rin siya at wala pang malay. Ang pinakamahalagang bagay ngayon ay ang mapupuksa ang kritikal na kondisyong ito sa lalong madaling panahon. Subalit nagngangamba pa rin si Teacher Lai sa punong guro na hindi na makakatagal pa. Hiniling ni Yuwo sa babaeng guro na huwag mag-alala dahil nangako siyang gagawa siya ng paraan. Hahanap siya ng paraan palabas. Naisip ni Yuwo na gagawa siya ng 4 na hakbang. Una, gagamitin niya ang mga pananagutan ng lumot upang ayusin at i-upgrade ang gate ng proteksyon. Pagkatapos ang pangalawang hakbang ay pupunta si Luo Feng at ang iba pa sa akademya upang linisin ang battlefield at kunin ang mga armas kung meron. Ang pinakamahalaga ay pumunta sa canteen para magdala ng pagkain para sa lahat. Ang ikatlong hakbang ay ang pag-uwi kaagad at makita ang kanyang mga magulang at nakababatang kapatid na babae. Pagkatapos nito, humanap ng pagkakataong pumunta sa black market para maghanap ng gamot para sa principal. Samantala, ang pang-4 na hakbang ay, ayon sa sitwasyon ng seguridad sa labas, kailangan niyang ipaalam sa rescue team na pumunta sa akademya at ilikas ang lahat. Kung hindi, maaaring walang garantiya ng seguridad para sa akademya sa lungsod. Matapos isipin ang lahat ng hakbang na ito, sinabi ito ni Yuwo kay Lu Fang at Ruin Tanchin. Pagkatapos noon, si Yuwo ay umalis mismo sa akademya upang pumunta sa kanyang bahay. Nang maglakad siya sa harap ng gate ng paaralan, nakita ni Yuwo si Teacher Jia, bilang sunog na katawan na nakahiga ng matigas sa harap ng pangunahing gate ng paaralan. Naisip ni Yuwo na kasalanan ni Teacher Jia ang hindi niya maipagtanggol ang kanyang sarili at ang pagtanggi na maghintay kasama ang lahat sa underground safety ng paaralan. Ayon sa kanya sa panahong ito, kung wala kang lakas, magiging laman at dugo ka para katayin ng iba. Kung gusto ni Yuwo na maging isang blade wielder, ang kanyang lakas ay malayo sa sapat. Nagpatuloy si Yuwo sa kanyang paglalakbay palabas ng paaralan. Bigla niyang narinig ang hindi malinaw na boses ng kanyang kapatid na babae. Agad na binuksan ni Yuwo ang serbisyo ng komunikasyon mula sa kanyang hologram screen at nagtanong sa takot kung nasaan na ang kanyang nakababatang kapatid na babae. At kumusta na sila ngayon? Nasa panganib ba sila? Sinubukan ni Yunfei na sumagot at sabihin sa kanila ang kanilang kasalukuyang lokasyon, ngunit nawala ang kanyang boses dahil sa signal interference. Kahit na pagkatapos nito, ang komunikasyon ay ganap na naputol. Nagmura si Yuwo sa inis. Dahil nawala na naman ang koneksyon nila na puno ng galit. Ang binatang ito ay tumakbo ng mabilis hanggat maaari at umaasa na lahat ng miyembro ng kanyang pamilya ay makakaligtas sa kasalukuyang krisis. Ngunit nang mabungaran ni Yuwo ang harap ng kanyang apartment building, natulala ang binata na may maputlang mukha. Sa pagkakataong ito, nakita niyang nawasak at muntik nang gumuho ang apartment building na tinitirhan ng kanyang pamilya. Natigilan si Yuwo dahil ang kasalukuyang imahe ay kapareho ng nasa kanyang bangungot.
Si Yuwo ay labis na nag-aalala na ang kanyang pamilya ay patay na. Siya ay patay na at sinubukan ni Yuwo na mag-isip ng lohikal na ang kanyang pamilya ay hindi maaring umupo na lamang at maghintay na mamatay kapag nalaman nilang ang kanilang apartment ay inatake ng mga halimaw. Si Yuwo ay sigurado na ang lahat ng kanyang mga miyembro ng pamilya ay dapat na tumakas sa isang lugar. Biglang narinig ni Yuwo ang ingay ng isang babaeng sumisigaw ng tulong sa hindi kalayuan sa kinatatayuan niya. Nakita ni Yuwo ang isang babae na inaatake ng isang malaking daga na may mataas na antas. Mabilis na winasak ni Yuwo ang katawan ng halimaw sa isang pag-atake lamang, pagkatapos ay sa malamig na mukha. Mga tanong ni Yuwo, ang babaeng iyon ba ay miyembro ng security team na namamahala sa lugar na ito sa halip na sumagot sa tanong ni Yuwo? Ang babaeng si Lu, sa halip ay tinanong ka kung sino ang mag-aalis ng batong bumagsak sa kanyang paa na puno ng galit. Sinipa ni Yuwo yung bato hanggang nagtanong muli, si Yuwo kung alam ba ng babaeng yun ang nangyari sa apartment building na nasa harapan nila ngayon? At paano ang mga residente sa loob? Saan nagpunta ang mga residente ng apartment? Buhay pa ba sila? Tanong ni Kinlu. Hindi ka dapat masyadong mabangis at nagmamadali. Uminom muna ng Gay-uma ang dalaga para maibalik ang kondisyon ng kanyang katawan. Pagkatapos ay sinabi ni Kinlu na ang lugar ay dating inaatake ng level 20 na mga halimaw at pagkatapos ay ang lugar ay dating inaatake ng level 20 na mga halimaw. Ngunit sa kabutihang palad, ang buong koponan ng batang babae ay lumaban ng husto at nagawang iligtas ang maraming tao. Kaya karamihan sa mga residente ay matagumpay na nailigtas at nailikas. Gumaan ang pakiramdam ni Yuwo nang marinig niya na ang halimaw na nagbo-broadcast sa lugar ay nasa level 20 pa lang. Ibig sabihin ay maayos ang kanyang nakababatang kapatid na babae at ang kanyang pamilya at kayang talunin ang halimaw. Humihingi ng paumanhin si Yuwo kay Kinlu dahil sa pagiging impolite niya dahil nagmamadali siya. Sinabi ni Yuwo na sa kasalukuyan ang kanyang pamilya ay dapat nakabilang sa karamihan ng mga taong inilikas, kaya gusto niyang malaman kung saan ililikas ang mga nabubuhay na mamamayan. Nakatayo pabalik si Kinlu. Sinabi ng batang babae na ipinadala sila sa pinakamalapit na underground shelter, number 5, kung saan binabantayan sila ng dalawang koponan sa lugar na yon. Ngunit naisip niya na ito ay ganap na walang silbi dahil ang antas ng pinuno ng pangkat ng seguridad doon ay 30 lamang at hindi makayanan ang mga mataas na antas na halimaw. Sinabi ni Kinlu na kabilang ang kanyang team dahil ang ilan sa mga residential apartment sa buong safe zone ay itinayo ng grupong Tianchuan, kaya nagkataon lang na ang night zone ay ginawa din ng grupong Tianchuan, ngunit ang grupo ay hindi nagpadala ng mga high-level na miyembro upang sumali sa pag-ikot ng seguridad at nagpadala lamang ng mga mababang antas ng miyembro tulad ng Kinlu. Sa hindi inaasahang pagkakataon, isang malagim na pangyayari ang naganap na naging dahilan ng kanilang kalagayan. Lumapit si Kinlu sa katawan ni Yuwo at hinimok ang binata na sumama sa kanya sa 8th safe zone. Dahil hindi naligtas ang pamumuhay sa Zone Sham, may plano pa nga si Kinlu na umalis sa night zone gamit ang secret passage na nakuha niya mula sa kanyang grupo. Sinabi ni Kinlu na ang kanyang bahay ay nasa Zone ng 8. Kaya hanggat nakarating sila doon, ligtas sila. At hanggat handa si Yuwo na iligtas ang kanyang buhay, ipinangako ni Kinlu na hindi lang siya uupo at ignore si Yuwo. Ngunit tumanggi pa rin si Yuwo at sinabing may pamilya pa siya sa lugar na iyon kaya hindi niya maiwan ang kanyang pamilya sa mapanganib na lugar na iyon. Biglang lumitaw ang isang dambuhalang halimaw na leopard na may katawan ng tao at napakatalas na kuko. Nakaramdam ng saya ang halimaw dahil masyadong biktima ang kanyang nakita sa kanyang harapan. Si Kinlu ay labis na natakot, nakatingin sa level 30 monster beast. Samantala, nabigla na lang si Yuwo nang biglang sumulpot ang halimaw sa kanyang harapan dahil kanina ay hindi man lang naramdaman ng binatang ito ang aura ng presensya ng halimaw. Sa sandaling iyon, bigla siyang tinulak ni Kinlu para maging biktima ng halimaw. Pagkatapos ay tumakbo si Kinlu, na iniisip na hindi siya maaaring mamatay sa lugar na iyon dahil gusto pa niyang makasama at kilalanin ang kanyang ina. Alam ni Kinlu na talagang malupit ang paggamit sa isang mas bata sa kanya bilang si Bait. Ngunit wala siyang ibang pagpipilian dahil ayaw niyang mamatay sa lugar na iyon kahit na kailangan niyang tumakas sa ganitong paraan. Si Kinlu ay patuloy pa rin sa pagluha ng kawalan ng pag-asa. Pero kahit itinulak ni Kinlu, si Yuwo bilang Pain, hinabol pa rin siya ng halimaw. Sa tingin ng halimaw ay dapat mas masarap ang mga babaeng may manipis na balat. Ayon sa halimaw, ang mga taong ginagamit ang isa't isa bilang pain ay hindi rin mabubuting tao.
Kaya nagpa siya ang halimaw na kainin muna si Kinlo sa pagitan ng kawalan ng pag-asa at pagluha. Tinawag ni Kinlo si Yuwo upang tulungan siya mula sa pag-atake ng halimaw, ngunit hindi nakisimpathy si Yuwo at nanatili sa kung nasaan siya. Noong nakitang si Kinlo ay malubhang nasugatan, itataas ni Yuwo ang kanyang sandata para tapusin ang halimaw sa isang atake lamang. Ang hindi maingat na halimaw ay agad na namatay, mula sa nagresulta ng pag-atake ni Yuwo. Nakakuha siya ng 5,000 X points. Sa sandaling ito na ang kanyang katawan ay puno ng mga sugat at nasa kritikal na kondisyon. Humingi ng paumanhin si Leo kay Yuwo para sa kanyang pag-uugali at sinadyang pakainin si Yuwo sa mga halimaw. Sinabi ni Yuwo na hindi niya sinisisi ang babae. Ayon sa kanya, sa panahong ito, walang masama sa mabuhay para sa sarili. Hindi sigurado si Yuwo kung wala siyang mali sa pamumuhay para sa iyong sarili. Ngunit kailangan pa ring magbayad ng isang tao para sa mga pagpipilian na kanilang ginawa. Kaya hindi dapat sisihin ng babae, si Yuwo, na bumaba ng husto, kaya kinailangang mamatay ang dalaga. Ngayon nanginginig ang boses ni Ken Lewis at nanghina siya, pero ginamit ng dalaga ang natitirang lakas niya para humingi ng tawad at inabutan si Yuwo ng scroll. Inaasahan ni Kinlo na ang plano sa scroll ay magiging kapaki-pakinabang para kay Yuwo. Pagkatapos ay buong lakas, humingi muli ng tawad si Kinlo bago siya tuluyang namatay. Kinuha ni Yuwo ang scroll mula sa kamay ni Kinlo. Habang iniisip na ang babae ay hindi nangangailangan ng kapatawaran mula sa kanya. Ayon sa kanya, hindi nagkasala ang dalaga sa pagiging makasarili, kundi sa kanyang kahinaan dahil sa mga huling araw na ito, ang kahinaan ay isang simbolo, at ito ay pareho para sa mga tao at halimaw. Ang malakas lamang ang maaaring nasa tuktok ng food chain. Kaya determinado si Yuwo na maging mas malakas at mas malakas para protektahan ang kanyang pamilya at mahalagang mga kaibigan, na may hawak na rolyo ng papel sa kanyang kamay. Hiniling ni Yuwo sa kanyang pamilya na kumapit at hintayin siyang kunin sila. Pagkatapos ay lumitaw ang system at inihayag na ang host ay kumuha ng pagpaplano ng larawan ng 9th Securities Zone, na puno ng dugo. Samantala, kasama ang buong pulutong ng mga sibilyan, isang security team ang patuloy na naguulat sa punong tanggapan sa Hilagang Korea. Nasinamahan nila ang mga sibilyan sa kanlungan ng numero 5 at ang lahat ay normal. Ang pinuno ng security team, si Mr. Wang, ay nakatayo sa battle vehicle habang tumetalon. Siya ay nagkaroon ng kasawian nang makaharap ang mga halimaw na umaatake sa lungsod ngayon. Pagkatapos nito, gusto niyang pumasok sa trabaho at uminom at maglaro ng baraha hanggang sa mabusog siya. Ang miyembro ng squad sa kanyang panig, na si Shenbang, ay nagsabi na kahit na si Master Wang ay medyo magaspang, siya ang pinakaaktibo kapag tumatanggap ng mga takdang aralin. Sinabi rin ni Shenbang na ilang mga koponan ang bumalik sa ikawalong sona, ngunit ang kanilang mga koponan ay kinukumpleto pa rin ang misyon ng seryoso, iyon ang tinatawag na Daisy Zudu Fiction. Sa narinig na salita ng kanyang mga miyembro ay natuwa si Mr. Wang. Hinawakan niya ang leeg ni Shen Bing at nakangiting nagtanong, "May maganda ba ngayong araw?" Kaya ang daming pinag-usapan ng mga miyembro ngayong araw. Biglang nagulat ang ibang miyembro sa radyo na nawalan sila ng contact kay Kinlo. Kahit na bago ito, nagkusa ang dalaga na manatili sa zone siya. Ngayon ay hindi na siya makontak. Si Mr. Wang at Shenbang ay labis na nabigla nang marinig ang ulat, ngunit si Shenbang ay nag-aalala na ang babae ay maaaring mahuli ng halimaw. Ngunit mahinahong sinabi ni Master Wang na nalinis na nila ang lugar noon, kaya hindi dapat magkaroon ng anumang panganib. Sa maikling panahon, naghinala pa si Mr. Wang na ang babae ay tumalikod. Alam ni Mr. Wang na kadalasang nahihiya ang mga babae, ngunit nang makitang biglang matapang ang ugali ng mga babae, natitiyak niyang kusang tumalikod ang babae sa reyna. Bahagyang pinagsisihan ni Mr. Wang ang hindi pagmasdan ng mabuti ang dalaga kanina. Gustong sunduin ni Shenbang ang dalaga, ayon sa kanya, kahit nagdududa ang dalaga na may mali, delikado pa rin na pabayaan siya sa zone na yon. Si Mr. Wang ay nanahimik sa loob ng mahabang panahon na naririnig ang mga salita ni Shen Bing. Bago sa wakas ay sinabi niyang hayaan na lang ang babae ayon sa kanya, tama o mali. Sa panahong ito, normal na mga bagay. At walang masama sa pamumuhay para sa iyong sarili. Dahil pinili ni Kinlo na umalis sa koponan, ang batang babae ay kailangang kumuha ng mga responsibilidad para sa kanyang mga aksyon, at hindi na kailangang makialam ang koponan. Tinitigan ni Shenbang ang larawan nila ni Kinlo. Malungkot ang itsura ng binata nang sa wakas ay magpasya siyang sundin ang utos ng troop commander.
Tiningnan ni Master Wang ang isa sa mga sibilyan at naisip na sa grupong ito ng mga sibilyan, ang pinakakakaiba ay ang Yu family at naisip na kabilang sa grupong ito ng mga sibilyan. Dahil mayroon silang maliit na babae na nasa level 20 na. Nagtaka ang commander ng tropang ito kung ano ang nangyari sa kanilang pamilya. Samantala, si Yi Yunfei ay abala sa pagtitig sa hologram screen sa kanyang harapan, patuloy na sinusubukang kontakan ang kanyang nakatatandang kapatid. Sobrang sama ng loob ng babaeng ito dahil hindi pa rin niya makontak ang kanyang kuya at patuloy na nakaranas ng napakalakas na signal interference. Hindi malayo, lumitaw si Nana at nagsabi kay Yunfei na huwag mag-alala. Sigurado si Nana na magiging maayos si Yuwo. Higit pa rito, ang pag-aalala ngayon ay ang kanilang kondisyon. Kailangan niyang magdala ng backpack na 12-dosenang beses na mas malaki kaysa sa kanyang maliit na katawan. Ito ay humingi siya ng paumanhin kay Rana dahil sinisisi niya ang dalaga sa sobrang pagtingin sa kanilang mga gamit. Ang ngiti niyang hiniling sa dalaga na habarin na lang ang kanyang backpack, kung siya ay pagod na, sinagot ni Nana na wala lang ang bag at hindi na kailangang mag-alala ang ginang, kahit sa loob-loob niya ay nagmumura sa inis si Nano dahil ang planeta ay parang sirang lugar na inaatake ng maraming halimaw. Naiinis siya dahil ang plano niyang maghari ay kinailangang ipagpaliban ang lupa. Pagkatapos ng lahat, ang mababang antas ng carbon-based na mga nilalang na ito ay biglang nag-ambala sa kanila, kahit na pagkatapos ng muling pagsilang, nais ni Nana na agad na sakupin ang planeta at luluhod ang lahat saan mang panig ng mundo. Sa kanyang paanan, kaya determinado si Nano na hindi mamatay sa lugar na iyon. Sa wakas, dumating ang kanilang grupo sa Safe Zone Protection No. 5 sa 9th Safe Zone bago pumasok sa Safe Zone. Nagtanong ang opisyal na nagbabantay sa labas ng gate kung saang unit nagmula ang grupo ng mga imigrante. Sagot ni Shenbang, sila ay mula sa Swordfish Team Security Codex 836 na po. Nag-escort sila ng mga sibilyan na pumunta at sumilong. Napagpasyahan ng pangkat ng gwardya na tama ang kumpirmasyon ng utos ng seguridad upang mabuksan nila ang pinto at makapasok ang lahat.